ang bagong teknik na magpapalakas kay Arthur sa pakikipaglaban. Matapos marating ang malaking batong nagsisilbing tirahan ng babaeng boses, pumasok ang ating bida upang siya ay matulungang makauwi at makasama muli ang kanyang pamilya. Napatugon ng babaeng boses na mag-ingat siya sa inaapakan, ngunit huli na ang lahat dahil tuluyang nahulog si Arthur at nag-free fall sa maliit at umiilaw na lagusan hanggang sa bumagsak ang ating bida na nagpamutla sa kanyang mga mata. Napahawak na lamang sa mukha si Arthur at hindi siya makapaniwala na ganun lang kasimpleng warning ang binigay sa kanya. Ngunit parang 2 stories naman ang layo ng binagsakan niya. Tumayo si Arthur at pinagpag ang kanyang damit, ngunit nagulat na lamang siya sa kanyang nakita to the point na nabundol ang kanyang paa sa kakaatras kaya muli na naman siyang bumagsak at hindi may paliwanag ang kanyang nararamdamang takot dahil nakita niya ang napakalaking halimaw na bigla na lamang lumitaw sa harapan niya at napawi ka, finally, nagkita na rin tayo bata. It's turn out na ang halimaw na ito ay ang boses na nakakausap niya. Kaya tulalang tulala si Arthur dahil hindi siya makapaniwala na ito pala ang anyo ng boses na tutulong sa kanya at napawikan na lamang ang halimaw na kung hindi titigil sa kakanganga itong si Arthur ay siguradong may insektong papasok sa bibig niya. Inabot ng halimaw ang kanyang kamay at ang nasa isip ni Arthur ay ang nakakatakot na baka saktan siya at nakita niya rin ang butas ng bahagi ng katawan nito na parang dumudugo. Ngunit ang gusto lang pala ng halimaw ay makipagkamay siya kay Arthur since kakakita lang nila. Sinabi ng halimaw na kailangan pa niya ng medyo mahabang oras para makapagbukas ng may sapat na lakas na dimensional rift para may transport si Arthur sa kanilang lugar at mayroong mga special plans na pwede namang kainin ni Arthur habang naghihintay. Napangiti ang ating bida habang nagpapasalamat na parang naibsan ng kaunti ang takot niya at kagad pinuntahan ng special plant upang matingnan, ngunit habang minamasdan ni Arthur ang malaking bunga, nakita niya mga laala nung masaya niyang kasama ang kanyang pamilya. Kaya napapikit na lamang siya at gusto niya munang i-erase ang mga alaala na yun sa ngayon. At maya-maya, bigla niyang naramdaman ang malaking bibig ng halimaw sa likod na napawikang medyo mapait ang lasa ng isang yan na sobra naman niyang ikinagulat dahil sa takot kaya sumabog tuloy ang bunga sa mukha niya. Habang kumakain ng prutas katabi ang halimaw, may naisip si Arthur na parang gusto niyang makipagkwentuhan. Kaya tinanong niya na di ba sinabi mo sa akin na isa kang babae? Mayroon bang ibang way na tawagin kita sa magandang pamamaraan? Ipinakilala ng halimaw ang kanyang pangalan na siya si Sylvia. Kaya tinanong ni Arthur si Sylvia kung okay lang ba na mayroon siyang mga katanungan. Nasagot naman ni Sylvia na ayos lang ngunit hindi lahat ng tanong ay masasagot niya. Sinabi ni Arthur na mula nung makipagkwentuhan siya kay Sylvia, ang initial na takot na nararamdaman niya ay unti-unting nag-fade away. Itinanong niya ang lahat ng mga katanungan simula nung nagising siya mula sa pagkakahulog. Kung ano ang lugar na ito, bakit siya mag-isa, saan siya galing, paano niya nakuha ang sugat sa dibdib, at bakit siya iniligtas nito. Sinabi ni Sylvia na ang unang katanungan ni Arthur ay madali lang niyang sagutin. Ang lugar na ito ay isang makitid na suna sa pagitan ng Beast Glades at Forest Elshire. Wala daw nakakaalam sa lugar na ito dahil binabantayan niya ang sinumang gustong lumapit and although malabo din namang mangyayari yon na may taong makalapit sa lugar na ito. At si Arthur lang ang unang taong nakapasok sa napakalawak na domain. Napatawa na lamang ang ating bida at sinabing pwede siyang tawaging Art, short name sa Arthur. Yan kasi ang tawag ng kanyang pamilya at nag-agree naman si Sylvia na tawagin siyang Art. Ngayon sinagot ni Sylvia ang pangalawang katanungan kung bakit siya nag-iisa sa lugar na ito. Sinabi niya na nag-iisa siya, ito ay dahil wala nang naiiwan sa kanya. Marami siyang mga kalaban na gustong kunin ang meron siya. Ang huli niyang laban ay nagbigay sa kanya ng sugat bago siya makatakas. At ang tanong kung bakit niya iniligtas si Arthur, marahil naantig siya sa katapangan at sakripisyo na ginawa ni Arthur. O baka dahil lumaki siya na nag-iisa lang, kaya niya ito tinulungan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya tiyak na iintindihan kung bakit niya iniligtas si Arthur. Humingi muna ng paumanhin si Sylvia ngunit kailangan niya munang magpaalam ngayong gabi dahil nanalasan daw ang kanyang sugat kapag hindi siya nagpahinga at kailangan din na siya ay nasa magandang kondisyon kapag sa oras ng paglikha ng Dimensional Rift bukas. Na masaya namang sinangayunan ng ating bida at kaagad nag-say goodnight kay Sylvia. Wika ni Arthur na habang minamasdan daw niya si Sylvia na naglalakad papalayo na may nakakakilabot na anyo, hindi niya maiwasang mapaisip kung gaano ito kaawa-awang pagmasdan na tila ba'y nilamon nito ng kalungkutan.
Biglang sinabi ni Sylvia na mayroon pala siyang nakalimutan na kahit hindi niya kayang maabot na makita kung saan sila exactly nawala, sigurado naman siyang ang pamilya ni Arthur at kaibigan ay ligtas. Just in case kung may pagdududa si Arthur sa kanyang isipan. Napatulala ang ating bida at unti-unti siyang napaduko nang nalamang ligtas ang kanyang pamilya kung saan hindi napigilan ni Arthur na mapaluha sa laki ng pasasalamat niya kay Sylvia. Pagkatapos lumipas ang ilang araw, si Arthur at Sylvia ay nag-ukol ng mahabang oras sa pag-uusap patungkol sa samot-saring bagay tuwing si Sylvia ay hindi pa abala sa paghahanda ng Dimensional Rift. At ang mga oras na yun ay naging araw at ang mga araw ay tuluyang naging linggo. Ginugol nila ang isa't isa sa bawat sandali na sila ay magkasama. At kahit hindi binabanggit ni Sylvia ang patungkol sa sarili nitong buhay, unti-unti niyang naunawaan kung anong uri talagang nilalang itong si Sylvia kung bakit ito ay napakahiwaga. Habang nagme-meditate, sinabi ni Arthur na si Sylvia ang buhay na nilalang na nagpapatunay sa kasabihang don't judge a book by its cover. Dahil salungat sa kanyang anyo na kayang maghatid ng kasindak at pangamba, si Sylvia ay napakamahinahon, maawain, matiisin at may pusong mainit at mapagkalinga. Tinanong ni Sylvia kung nasubukan na ba ni Arthur na kainin ang prutas na to. Medyo ito ay maasim ngunit ang prutas na to ay napakabihirang lumaki. Tinanggap ni Arthur ang prutas at bigla niyang naalala ang kanyang ina sa sobrang kabaitan ni Sylvia at minsan pinapagalitan din siya kapag siya ay nagkakamali. Napahawak sa noo si Arthur na parang mayroon siyang naalala na hindi maganda. Biglang naalala ng ating bida ang leader ng mga bandido na sobra niyang kinamumuhian kaya napasabi na lamang siya sa sarili na bibigyan niya ng worst death ang sino mang nakaligtas sa mga ito dahil talagang hahantingin niya at hindi niya bibigyan ng kahit kaunting awa. Biglang pinitik ni Sylvia ang noo ni Arthur na ikinagulat ng ating bida habang siya ay tumalsik. Kaya napaaray na lamang si Arthur at napatanong kung bakit iyon ginawa ni Sylvia. Sinabi ni Sylvia na marahil ay hindi nagkakamali si Arthur sa paniwalang nararapat lamang sa mga bandido ang worst na kamatayan. Pinili niyang huwag iligtas ang mage na kasabayan ni Arthur na nahulog dahil sa parehong dahilan. Subalit ang pag-uubaya sa puso na puno ng galit at paghihigante ay nagdudulot lamang ng kapahamakan sa sarili. Sa halip ituon ni Arthur ang pagpapatuloy ng kanyang buhay na may dangal at i-focus ang isipan sa hinaharap. Dagdag pa ni Sylvia na ang pagdadalamhati ay muli pa rin dadaan sa buhay ni Arthur. Ngunit huwag itong hayaan na kainin ng pighati at galit sa isipan. Instead na matuto sa mga ito at harapin ang kinabukasan na may ngiti sa labi. At diyan mo malalaman na ikaw ang nagtatagumpay sa laban. Hinawakan ni Sylvia ang noo ni Arthur dahil nag-aalala siya na baka nasaktan si Arthur sa lakas ng kanyang pagpitik. Samantalang ang ating bida ay napaisip na ang pangaral ng isang nilalang patungkol sa moralidad na wari sa gisag ng kasamaan na may kakaibang lalim na tumino sa kanyang puso. Biglang napatanong si Sylvia kung bakit hindi pa kinakain ni Arthur ang prutas na ibinigay niya. Kaya napangiti na lamang si Arthur at kaagad kinain ng prutas ngunit habang inunguya niya ang prutas, napansin ni Arthur na parang mas lalong lumala ang sugat ni Sylvia sa dibdib. Tugon ni Sylvia na huwag nang mag-alala si Arthur dahil time to time nagiging ganito talaga ang kanyang sugat. Na kaagad namang naintindihan ng ating bida at maya-maya may naisip sa Sylvia na gusto niyang itanong. Wika niya na base sa nauunawaan niya, ang mga tao ay karaniwang nagkakaroon ng awakening ay nasa edad 12 to 13. Kaya siya ay napatanong kung paano nabuo ni Arthur ang kanyang mana core at paanong nagawa nitong ma-utilize ang mana ng more efficient kaysa sa mga full-fledged mage. Wika ni Arthur, nasabi daw ng kanyang mga magulang na isa daw siyang genius. Kaya napatugon si Sylvia na marahil madali lang itong matututunan ni Arthur. Nasagot naman ng ating bida, ang matutunan ng ano. Biglang umapaw ang napakaraming mana sa katawan ni Sylvia at dito ipinaliwanag niya na kung talagang magaling si Arthur, madali lang nitong matututunan ng pag-meditate at pag-absorb ng mana habang gumagalaw na pwedeng gawin kahit nakikipaglaban. Nagulat si Arthur sa kanyang nakita kung paanong nagawa ni Sylvia ang ganong klaseng teknik sa pagkontrol ng mana. Paliwanag ni Sylvia na ang mga tao ay mayroong linear mindset pagdating sa mana. Kailangan lang nitong magsimula sa pinakasimpleng paggalaw na parang hindi mo ito namamalayan at unti-unti mo itong iaakyat base sa sarili mong pamamaraan at pag-uunawa. Napatingin si Arthur sa kanyang kamay at kaagad sinubukan, ngunit naglaho lang bigla ang mana na kanyang binuo, kaya sinabi niyang ang dali namang sabihin pero ang hirap gawin.
Paliwanag ni Sylvia na ang mga mana beast ay natutunan lang ito naturally. Ngunit ang mga tao ay matagal bago magkaroon ng awakening kaya ang kanilang katawan ay hindi kayang gawin ng iba't ibang multitasking. Considering na hindi ito na-apply kay Arthur kahit isa siyang tao dahil nagkaroon kaagad siya ng awakening sa edad lang na 2 years old. At kapag magsasana ito ng maigi ay malaki ang posibilidad na magagawa ito ni Arthur. Napangiti ang ating bida at mukhang tumaas ang confidence sa sarili. Kaya sinabi niyang gagawin niya ang lahat para matutunan kaagad ang teknik na to. Sagot ni Sylvia habang napatawa, abay dapat lang. Habang gumagawa ng dimensional rift sa Sylvia, sinimulan kaagad ni Arthur ang pagsasanay, ngunit minsan hindi pa rin maiwasan na mabundol ang kanyang paa sa mga bato sa paligid. Sinabi ni Arthur na ang pagpapractice ng skills na ito ay nangangahulugang dapat marunong kang lumaban ng buong husay habang pinapanatili ang matatag na daloy ng mana sa loob ng iyong kalooban. Tumagas ang pawis ni Arthur sa pagsasanay hanggang sa unti-unti niyang nararamdaman ang pag-apaw ng kanyang mana kahit hawak niya ang sanga ng kahoy at patuloy sa pag-swing hanggang sa nararamdaman ni Arthur ang umaapaw na mana sa kanyang katawan kahit siya ay gumagalaw. Kaya hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita kung saan kaagad niyang sinabi kay Sylvia na nagawa niya na. Subalit nagulat na lamang siya sa kanyang nakita dahil si Sylvia ay nakahiga habang bumabaha ang dugo, bagay na sobrang ikinagulat ng ating bida at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Ang isa sa pinakamaangas at sobrang simpleng design, ang pinakabagong John Mac anime t-shirt, ang The Strongest Duo. At hindi mo pagsisisihan ng bago nating John Mac t-shirt na 220 GSM na may 100% cotton. At ang DTF na sobrang tingkad ng kulay, available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. And by the way mga lads, mayroon tayong promo na buy 3 plus free. Kaya huwag na nating patagalin pa, bili na!